heal thee on the third day. Thou shalt go up unto the house of the Lord. And I will add unto the days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will grant this city for mine own sake, and for my servant David's sake. Altogether, and Isaiah said, take a lump of figs, and they took, and laid it on the boil, and they recovered. Heavenly Father, these are the 7 verses, Lord, that opens the story of chapter 20 in the life of Hezekiah. He is, O God, Lord, the greatest kings in Judah after his father David. Lord, we are bound, O God, Lord, and we are bent to continue the study of his life today. This account of his life, O Lord, is, I believe, one of the greatest chapters, not only in the book of 2 Kings, but in the whole book of, in the whole Old Testament chapters, and even, O God, Lord, in the whole book of the Bible. Because it speaks, O Lord, about the life of a man who lived for God, and their God, he had a lot of blessings, apart, O God, Lord, from the natural blessings that you've given him. In this chapter, O God, Lord, we want to scrutinize how faithfulness, O Lord, is rewarded by God, and how in the world we could see this man in his strength, in his blessings, so that we could be able to model our lives in him and live, O God, Lord, like he did, if possible, O God, Lord. And this morning, I beg, O God, Spirit, Lord, your presence. May you be the one, O God, Lord, to help us to undertake this study and to really look at it in a way a serious Bible student would look upon it. And that God, whatever message, O Lord, this historical event in the life of this man will bring to us, that it will take home to our heart this very moment. Bless your word in our hearts, Father. I don't know if all of us are saved this morning, but I am hoping that they will see Christ, even those who are not yet saved, Father. And all of us, your people, who are striving, O God, Lord, endeavoring to be faithful to God, may you help us again, O God, to look at this faithful man and, O God, Lord, learn about him and the best of him that is written in this chapter. Help me to speak with accuracy, Father, and with power. Help me. In Christ we pray. Amen. Amen. At tagaw tayo. Naibag na panagtuturo tayo amin. Amen. Sige, samansalag kayo ito. Tubay-tutuman dito eh. May paluin dyan likod. Okay. So, okay kayo pa dito left side, right side. Umay kayo sa amin dito eh. Amin ha. Tali, awan di pakabakante dito eh. Kaya nalikod dito, dyan nga makita. Paspas, tagtugya akong teli. Tinirol pakanti. We have a lot of time to preach the word of God. Dakto ito na time na pagkasapat ito tayong sapa. Well, dahito'y chapter 20, di may isang kamayatan na chapter, ito dahito'y na the whole book of 1st and 2nd Kings, as well as maybe the Old Testament book, and one of the greatest chapter, iti the whole Bible. Now, i-pitch mo na daw sa kanyayo, dahil ito'y title na tapos takot ma-imagine yung nagdagos na niya, iti content na rin. Okay, so, operator, will you flash the title of this certain chapter? Ni, nagbasot kayam. Okay, so, dahil ito'y kakapsat, iti kasi, the benefit of faithfulness. Dahil ito yung chapter kakapsat, ipagpagan na iti makukunay faithfulness iti may isang tao. Dahil ito yung faithfulness, katanda iti benefits na. Alright, and I'm happy to come to this chapter again of this book because nung tayo discuss at kakapsat, iti anya ba iti mangyari, iti faithful anak ni Apo. What will happen? What blessings iti maala iti anak ni Apo Diyos na faithful. Dahil di ba kung nga faithfulness ka rin kakapsat kat may isang nga subject ni Bible.
although I'm not going to discuss about the philosophy of faithfulness, iti-discuss to dito iti jay kas ano nga nagbalin nga faithful dito nga Hezekiah. Kas ano nga na rewardan iti biag na turamaw tinaga dito nga tao ni Apo. So iti faithfulness na kapsat kat may sana yung idea. May sana yung klase nga iti idea nga iti biag na turamaw tinaga kat we are commanded to be faithful to God. You see, that is the teaching of the Bible. A general concept of faithfulness. Itibiyag tinamati that we are commanded by God to be faithful to Him in everything. Nung na ito nga klase ng faithfulness, kat may sa kabanag nga maaramid tayo, babal ititulong ni Apo Diyos. Kat na ito yung nga may sa kabanag nga faithfulness na ito mabalin nga makurap iti faithfulness. Iti panagtaray, iti panawon. Kat iti worse, kat mabalin nga mapukaw. Iti may isang anak ni Apo Diyos dahil mo ko nga faithfulness na ito. You see? On the other hand, di makitalo, nga side iti faithfulness. Dahil ito nga faithfulness, kat mabalin nga ma-maintain until nga matay tayo. You know, kat ikagkato iti biblical perspective, mabalin tayo nga ma-hold that faithfulness tayo ingka na rapture. Nung ma-rapture tayo pa So dayta iti talong pagpalinan ti mao ko nga faithfulness. So number one, mabalin nga kumapsot dahil nga faithfulness. Mabalin nga maawan dahil nga faithfulness. Kan mabalin mo nga mamintinan dahil nga faithfulness until nga matay tayo. Okay, kat dahito yung klase iti nga spiritual strength nga mabanag. Dahil ito yung out of touch ni Apo dito yan. Kahit nangasaw ti faithfulness kat, datayo mismo ti mang aramid. You say, babang ti grace ni Apo, babang ti panagkakararag, then babang ti panang-igay ni Apo kanya to sa sauna, mabalin tayo ngayon nga, magaranturan iti, makukunan nga faithfulness tayo until we die. And so, kahit kung ngayon nga maangayo di jay ko, nga di jay, last sense di jay, nga ti faithfulness kat adda kanya tayo. Ngayon, no, hantay, dahil faithfulness, hantay nga madawat kini Apo Diyos na ito. Hantay mabalin na, Lord, ikanak man ti faithfulness, hanga mabalin nga madawat, because, kayat ni Apo diya yan. It is not something that God will decide upon it. No, He is up to that faithfulness. Iso nga iti nga ron, ayan na, ti balance, ti ayan ti mga kuna nga ball, kanta tayo. Iso nga mabalin tayo nga mapuko na ito, inuhan tayo nga magamatan. At sakpay tayo nga mapukaw, faithfulness tayo, mapantay ni Hezekiah. Ngamin, dahil ito yung biyag ni Hezekiah, at dahil ito yung timaysa nga maningning nga biyag nga mayat nga maaral di Bible. And I have a lot of, I have a lot of things in my mind why I study, what Hezekiah's life, and in Mayat, ito chapter 20, kat, dahil ito yan, pinaka, kung natin yung prime na story ti Biyag ni Hezekiah. Kunang ginaalo tayo di kat, kunang the Bible, he was so faithful to God. Kat iti panagbiag na turamo tinaga, at dadagi jay umay nga trial. So, iti faith na God kini Apo Diyos, kat dayta iti ngay, ayan ti mao ko nga battlefield. Iti ayan ti battlefield, ti Biyag tinamati, kat di jay faithfulness na kini Apo. Di ta kanayon ti under attack. And the devil will come with all his alipores, with all his company, and they are going to bombard that kind of virtue that is in us, and we are under attack. I try to watch an empire, the Roman Empire, because the Roman Empire that they withstood for 400 years. It was a very strong empire, but at dangay nagijay countries nga bigla na nga nagkwan, mato ti number nila lagi kanya dahil they became kwan dito Anglo-Saxons, and nalipatan ko nagijay klase nga iti nagiti enemy ti Roman Empire in Rome also, because iti Rome kami kat adat history tayo. Babalik tayo makita ti picture ng tabat na we go to the Grecian Empire, awan pa iti. But the Roman Empire is written by dagiti may historical genius. And, ini inatak na ti Roman Empire at the world, the first na atakanda.
DJ wall. And iso nga kanang atakan na DJ. But of course, no makita ang kakapsat iti ngay panang atak, iti kalaban iti Roman Empire, kat handa nga napan kinita di strength iti wall. Handa nga dinitermine di strength kat di pinakpakan da. DJ weakness iti wall tinapananda. Nakita na naging weakness iti wall kat iti binanatan da. So ngay nga natin na mati, no andaman iti maatak kanya tayo kat iti weakness na part tayo. Kanya-kanya tayo ang dati weaknesses na. You know, kanya-kanya tayo ang weakness na. And the devil will go there to that very, very weak part of yours. And he's going to put the battle with that. Kad no naabak sa mesa namati, the giant, the faithfulness ng Tatakirod. And the city will be taken. You see, so di jay nga banag kat I am happy this morning to tell you na dahil ito yung klase nga itibiyag tinamati at well-versed ni Hezekiah. Ito yung klase iti status. He is well-versed to this one. And as far as the author or the writer of this story is concerned, nagbayat iti nga description tibiyag ni Hezekiah. And he did that which was right in the sight of God. Kunana. Iso ko itatang agsapa, naglaka. Ang kung kagad, interrogative question tayo because lalaka nga may birukan. Of course, what? Iti question to the tagsapa. You say, what happened? Iti biyag na rin yung faithful na tao. Kat inansweran mo lang ni thesis tayo. Di mo ko na benefit iti faithfulness. And we will discuss this one, iti biyag ni Hezekiah. And then after nga ma-discuss na rin we are going to the application. Nukas ano tayo may nga mahala. You know what? Iti mensahe na rin ito itatag sapa. So, number one, we are leaning on the declaration of our text. Because other preachers na they preach iti faithfulness kat kung pumpunit pangalalaan na yung text and then na sayaw niya. That tayo, but we are using the best Bible method of Bible study. Dahil di mo kuna ngayong, you know what, exegesis, iti take one chapter by chapter. So, let's take a look on that. Wow! One skit that's very small. Niya isa tinangiram dito, kat nakapuyan na tinangiram. Mabasa yung talikod. Okay, sige. Iti first nang tagitaan, dito yung talo lang na ito Deacon F. DF, the word ko na DF. His death was foretold. The 81st katikitan. So, let's read our text today. Gonna i-reveal. Una na, in those days was Hezekiah, the greatest king who ruled in Judah, was sick unto death. And the prophet Isaiah, son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. So his death was foretold. You know, makita dito yung character ng tagsapa. Unang tayo ka, he is the greatest and the most faithful among the kings of Judah. Kat anya kakapsat iti benefit na. DJ pa nakatay natot na ibaga. You know, manu tayo kung amon no manulaan ngay nga tao iti Bible. Itingan nga ni nga matay kat na ibaga nga matay suna. Because datayong outside the Bible kat as lang a thief in the night pa nakatay tayo. Biglaan, amen? I was thinking of death kat naganon mo tin lagi jaya amok nga uuping da pay kat imununado na siya so nga nagasatak. At dapat tiyak amuyong na uuping da kat imununado na kayo. Hindi nagasat kayo. Ngam di panag-unan iti di panakatay nga mo kuna. May sa nga banag nga haan tayo nga makita. Bigla-bigla na lang. Bigla na lang di karubaw kat niya pwede nga bigla kastoy kat di natay nga nagtagos. And then ikakali yun or whatever banbantayan nyo. You know mo dahil ito yung faithful na tao di di panakatay na ibaga. Una na nga in my part Isaiah a prophet, a great prophet kuna na kat orno sa manti pamilya mo. Kahit nangasawan,
Ibagamon ka lagi anak mo kung asawam. Bueno, ipatawid mo, lagi tawid kan, o dati ipatawid na. Katapatay kan. Dahil ito lang, mano lang, iti ka na Bible nga, inikan ni Apo Diyos, the blessing nga, maamuan da, hindi mo ko na nga panakatay na sakbay na namatay. You know, so makita yung ati, dahil faithfulness na ito Hezekiah, that uray yung panakatay na, that it was foretold by God. You know, and when we speak of death, dati visited tayo sapat, awan sabat, tigis tayo sapat, meron. Kung dati dyan pa yung isanakal, iti panakatay kat masapol nga maisaganaan tayo ta. Sakbay tayong matay. Kat awanan, tigas tayo nga makasagana, nuhan tayong awanan ni Kristo nga mangisalakan tayo. You say, kat no naisalakan tayo matanin. Kat masapol nga, i-maintain tayo kay nga faithfulness na kiniapo Diyos. Because lumatay tayo. Di kamayatan sa kapsat na yung status di panagbiag. Kat lumatay kan. Kat sikat at faithful na i-declare ni Apo nga faithful kiniapo Diyos. You know, so here are, dito panakatay ni Hezekiah na dito. May isang subject tinabaw talaga. May isang subject dito tinabaw talaga nga sakbay ko mga matay ni tao. Kat dapat kat nakasagana. Yun ang question kaya tayo nagsapa kat amin tayo mo dito, kat nakasagana tayo. Namatay. Tikit ito, tinakasagana ng matay, numatay ka, sigurado kung apan langit. Ngam no, alangan ng kapailaang, kahit nga sa unang ka ng kasagana. Kat iti preparation tayo kat ada, yung pinaka-heart, iti Bible. You know, in sort, right, with the Thursday, I am having a class, nagigay Thursday, kat dinaisect ni DJ ngay John 3:16. Nga iti John 3:16 nga DJ, kat ada titalong po ajay. Ada titalong lugar di John 3:16. I-memorize tayo ko di para kadagay ko. Di alangan tayo nga naisalakan. Una na di John 3:16. For God so loved, ada titalong a word, iti nga ikwan, iti John 3:16 nga DJ. Number 1 a word, God, for God so loved the world. First, the word DJ. That He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish. DJ perish, DJ kat impyerno. Iso nga makita yung talong a word, DJ John 3:16. Word, talong a places ko na kuma. 3 places in John 16. DJ word na ito'y, DJ perish nga impyerno. Tagpunan na, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. DJ everlasting life kat langit. Iso nga makita ni John 3:16 na DJ, dinaisik mo DJ di Thursday kat talong a places pinakita DJ. DJ word, hell in heaven. Kat tikayat na masawan DJ word nga DJ. Dahil word ka ayan tayo, kat handa nga dahil lupong ayan tayo, nudi ka tayo mga tao. Dahil importante iti creation ni Apo. Kat iti dahil ito yung word kakabsat, adaan dito yung word, iti ni Apo Diyos na oportunidad. Isumay nga, noong ito ti panungpalan nga, ipan ni Apo Diyos amin dahil nga namati, kini Kristo di impyerno. Kat ipanmat ni Apo Diyos dahil namati, kini Kristo di langit. Dahil mapanti impyerno, agriri da. Kunada nga, Lord, apay nga, apakap impyerno. Ipabasan mo ni Apo Diyos, John 16. Han, aya nga, inkargak sila, di word na di jay. Ano di word na di jay? Di word na adaan ka oportunidad na mamati kini Kristo. Di word na di jay, adati Monday to Sunday nga mapandi church. Nga, dungag ka mamati. Nung hapay nga hangkang inosar di jay nga, Sunday nga ito ni Apo ka nga, apad dungag, tang may salakan ka. Iso nga amin itong tao mga kapag-impyerno, ang nangadan to, nung maipasa John 16. Unang to ni Apo ko niyan na, marong taon ko yan, 80 times 52 Sundays. Or 80 times 364 days in one half. Nga nagkakajilubong, di jay oportunidad mong interquin ka. Ngom linagan mo, di preaching, di gospel, muna na. Ngam haang mo nga inikan, iti importans sa tikararuang. Iti naikargaham, iti time mo, kundi jay, makan, pagpaknangam. Kundi pagragsakam, iti talabaw talaga. Iso nga, una na, mapangka, iti interno. Iso nga, iti word, iti John 16, it is a word of opportunity. Iso nga, iti tagagsapa, tsansaan tayo dito na tayo mamamati kay Kristo. Because dahil ito'y gamit ng word na yan tayo kat mabiit lang. We are standing as a 6,000 years old earth.
But our life here on earth is just 60, 70, 80, 90. That's all what we have. Isang ko natin yung word na magbaga na is a 60 years of opportunity na mamati kay Kristo. Isang ko dapat hangan ako siguro ako apan di langit. Will you take this Sunday for you as a time to believe Christ? Because dahil yung time mo kot parating ka. And then second nga word ang kat impierno. Ardat impierno. You know, ada nagiging nga tatao handa mo na scientist, handa ko nang mamati impierno. Handa yung makita ba, ada timaw ko na volcano. Mga pon ngay kumana kita nga hit the earth. Ada ba iti giant nga ada yung unod the earth nga agap apoy. Tapos ada volcano. Those are the what we call the ngay pagnaan iti hit iti hell. You know, when you see the DJ karon na mas pasya na kayo makita kayo sa lugar na agburbur pa danong winulaba nga kuan. That is the mouth of the hell, of hell. It is for real. It's not a joke. Kung nandiyan sa kanya di Manila, paano mo malalaman ng impyerno ay totoo? Una kanya na, sa pagkatotoo na ikaw ay mamamatay ko na. Kung hindi ka lang mamatay sana, sasabihin ko sa iyo walang impyerno. Pero kung mamamatay ka, alam mo yan. Ganon din ang impyerno. So, at di John 16, the last na place in John 16, eternal life, heaven di jay. Isong no patiyam ni Kristo magkat, makapangka di langit. You know, di jay lang tikas tatayo, nga makasagana iti mo ko lang at yan. At sumaron no, dahil yung death, ibagwan, the Bible kinisikaya, kung na namatay ka, you need to prepare yourself. Anya, iti minsan, iti death ka natin mo namati ngayon. Nagidyahan pa nga namati kay Kristo kung nakanyayo, you believe Christ because it is your time to believe Christ. Kat mo namati tayo kay Kristo, kat tagalangit tayo, may salang ti aramin tayo. Agbyag ko mga faithful, iti pamati kay Kristo. You know, awa tayo ti kahit so ti faithful. Among sikat faithful wino haan. The Bible says, kas ano ngay nga maamuan tayo, kas ano ngay ma-enjoy panakatay tayo. Ma-enjoy mo lang ti panakatay mo. No, among matay ka kat faithful of kiniapo Diyos. No, adda iti misery, kakabsat, kan sakit, with no pain, iti biyag ti may isang tao. No, di dyan mo nga matayog kat na faithful kiniapo. That is a painful death. But I tell you this morning, isong nga naikarka, isong nga kita kat, anya ba iti rupan ti faithfulness iti Bible? As I look to Hezekiah, death it may isang sabit ti faithfulness. Pag gusto ti manigay. Pero tayo manamati, no kayat tayo, nga agkaroon, kakabsat, itimaw ko ng faithful na panagbiag. No kayat tayo, agkaroon, itimaw ko ng napintas na reputasyon sa ngawan ni Apo. Sabay ko mag-faithful tayo till death. Amen, Christians? At amen mo ta? Amen. Because that's the message of the Bible. When Hezekiah, ladies and gentlemen, had lived on this planet Earth for 39 years, ayun nagmayat matunan. And I was thinking, he was so young to die at the age of 39. But you remember this one. O nakanyayo, iti faithfulness kami kat mabal nga mapukaw. Iso ko nung isang ngay kat sapsapaan ni Apo Diyos nga, alaon lang iti faithful. Handa nga mapukaw. Kasi mabal nga mapukaw mo eh. Taagasan ko na siguro nakita ni faithfulness ni Hezekiah kat for 39 years kat siguro di nagbalbaldugan na di kat 20 years ko naman. So 20, 39, 19 years lang. And to be faithful to God for 19 years is hard to do it. Manuti Kristiyano dito yung 19 years. Ano ito makikita kapay na nakapartikat, bumababat pamati, why in the world you're doing that? When you were young, you can pray in the church and you can, but you are growing old, bumababa ka. What? Am I right? It is very hard. Iso nga siguro kamarandanan ni Apo Diyos, bakit bumagsak na ito, sayang di faithfulness na, and He is going to take him home. Magyaman na, because pinerd ni Hezekiah. Una ni Hezekiah, Lord, by your grace, I can still be faithful for more years. Ngayon, so kasi tinapasamak that, so kayo nga, dati yung namati, if we want to have a good life in heaven, dahil the death tayo di may isang issue the Bible. We must remember that as long as we live, we must be faithful.
Lakit di nga masaraka tayo sa sarili tayo, ti may isang oras nga ni. Kapay nga nag-backslide ak diamond. Kat basit God dito ni ako nga tawon na pagbiyagam. Isumay nga, it is, in faithfulness, I really think on this carefully and kung daytoy di may isang issue ti faithfulness ay kagani ako ti Bible. Masapon nga ti Kristiyano kumakat. Ag faithful kung maiso na habang agbibiyag pa ito mo talaga. Masapon nga ti faithfulness tayo kot ikwa tayo, pakapsat. Iarangkada tayo habang bibiyag tayo. Why is it? Because tayo tibiyag ni Hezekiah. May isa nga nabanggit itibiyag ni Hezekiah, iti faithfulness kiti panakatay na. Because ano ngay, no, ababalang tibiyag ti trabaho talaga. Adi pa'y nawaldas tayo, iti panagod tayo nga hanga faithful kina ako. Okay, so iti mensahe tayo, iti number 1, his death was foretold. We are not happy this morning. Ngaminhan ngay, baga ni ako kanya tayo nga, matay tayo. Ngam ni Hezekiah, because he was faithful. Ipananpay ni Apo isunod ti prophet, you tell him that he's going to die. Because he was so faithful. Ngam na tayo natagsapa, hantoy nga maranasan na ito'y. Isong matibinsahin lang tibiyag ni Hezekiah, tin tayo alaan, amen? Because haan nga agsaw ni Apo kanya. Kat ko na nga, apang kaki ni Daisy. Kasi kakapay 50 years na biyag. If I'm joking, you're going to laugh, okay? God will not come to me to tell you that you're going to live for 100 years. Iso nga tininsahin tayo, masapong nga nakasagana tayong kanayon before that death will come. And the only way for us Christians to be ready always before our death is to be faithful to God every day. You see, to be faithful to God every day, that's all what we need to do. Because no Isaiah will come to our doorstep and tell us that we're going to die in 3 months. Neither me. You see? Iso ngay nga, hindi dyan itiminsahe tayo. Itikasta tayo nga, agsagana, itikasta tayo ag-faithful, let us remember our life right now and be faithful to God. Amen. Because we cannot tell when we are going to die. So, dito first nga, benefit iti faithful nga taong rito. Can you imagine that? No, siguro first time ko yung maka-preach, iti subject, iti faithfulness nga, death, iti kwan. Nung beta, iti mo ko na nga subject di Bible. You know, adada kaya akin preach ka, how to be faithful, and then, agaramid dati, nagkikitas na words na mga mga iti faithfulness. Ngumhaan tayo na imagine mapantay na lang iti biyag ni Hezekiah, kat kitaan tayo, nga iti faithfulness, nga may isang subject, iti faithfulness, kat di mo ko na nga panakatay. Masapon nga nakaprepare tayo ng kanayon. Okay, number 2. So, DF, death was foretold. Number 2. Okay, his demeanor was formidable. His demeanor was formidable. So, in mind Isaiah, kuna na kanya na, bataykan kuna na. Anya iti demeanor na rito na faithful. Anya iti kwa na, behavior na. Kuna tayo, it was formidable. Apay nga nga formidable, ang tayo basahan. Verse 2 and 3, let's read it. Kuna ito. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord. That is a formidable demeanor. Kung the Bible, kung nagilalaki nga faithful, when the devil will see a man on his knees praying to God, he will flee. Hindi so formidable. Di Satanas, no nakadumog kang among tekrarag, tumaray suna. That is a formidable life. So, di kakapsat, iti demeanor na rin yung tao. Yan po na, and he turned to the wall. Now, I tried my best to understand that. Kat kastoy ti meaning na rin yung kakapsat. Iti king kakapsat kat he is a public person. Kahit nangasang di jay, much of the time of a leader is to deal with men. Officers na kanayon with meeting na almost every week. Kita na di ngay, makukunamay na out to jay, feedback. Kanagay leaders, lumayat palit ang agency, no anyat problema jay. So, kasi di trabaho ti leader. Iso nga, kuha ngay, kinargaan na ti leader nga, hanga maidarum, iti leader. Because kurang yung time na nga mga sikaso, iti kontinasyon. So, kasjay. Ngum na ito nga tao, ma-leader nga ito nga, leader iti nasyon, kunang ti Bible, and he turned to the wall. Anyat ti meaning na di jay, pinanawa na nagitag tao. Kat napan nakisaw kini Apo Diyos.
Iawag tayo ticket prayer. So ladies and gentlemen, iti faithful na tao. Kat dahil iti tao, kakapsat na nga, ada iti segregate na time na para kiniapo Diyos. Dahil nga faithful na tao, kat amuna, kakapsat iti ngay, turturungan na, kan kasasauna during the time of trouble. He was in trouble during this time. He is going to die. At pinanawa na di ngay makukulang at trabaho na as leader of the nation, and he turned to the wall. He turned to God in prayer. And so the most formidable behavior of a Christian against all odds, against all enemies, that di kay masurwan tayo pagkararag. You see, I'll tell you this one, we are attacked every day. That you witness mo, attack sa tanas, but if you are prayerful, you are always strong. So, wala tayong kanayon na iti, makikita tayo, uray ni David, ni adap tayo man kinisikaya, prayer mo nun. Isumahan tayo, kakapsat nga ma-downplay, iti effect, kan power, iti panagkararan. Ta iti may isang faithful of Kristiyano, kan amuna tayo pray. No kuna ito yung faithful of Kristiyano, anya iti rupan ti faithful of Kristiyano, dahil ito yung rupa. Anya ayat itsurat ti faithful of Kristiyano, dahil ito yung ti itsurat ti Kristiyano. Humble is una nga, he is kneeling in with the people of God, he praying to God. That is what we call faithfulness. At makita tayo man nito itibiyag dahil na faithful na Hezekiah. You know, he knows how to bend his knees. At dahil ito kastana, dahil ito benefitan ng apanan tayo. Let's read again. Verse 3, kung ano. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. There is no pharisaical self-righteousness that is joined by this prayer. Nukulan ni Hezekiah nga, Lord, ako, amom ti kinafetmo ka, amom ti kinaseryoso, ti kastak ka mangsurot sa sumpunan na, awan iti pharisaical na kuha na ni Jay, ngayon self-righteousness. Because nabasa tayo, iti manipod yung istorya ni Hezekiah, talagang ma-faithful. Binasa tayo at kuna na, he does not turn to the right, he does not turn to the left, kuna the Bible. Kat kuna na pa, and he trusted in God. Kitang ba ito, naalan iti Israel, am I right? Inalanan ti Assyrian ti Israel. And then, ginubat iti Assyrian, nagigay cities na. Inalanan iti tao, di capital lang tinabati. Isuna lang tinabati di capital. Ngam nagdagdaw iti imang tiyo. Isungad inman di kalaban kakapsat kat kuna ng kasta dito ako Diyos kanya na dito prophet, the angel kuna na paawidot dito nga general kat ijay ang lugar na matay agpaiso kabigatan na ijay agreeing di general kat natay amin nagi 180,000 na soldiers di lang ang manulang na alalay na tinabiyag kat tinmaray na ijay lugar na pinikuan kat pinatay ka anak na isuda. Why? Because he was so strong in his faith to God. He trusted the Lord. Kat tayo mga Kristiyano, may imagine ko ngayon, witness tayo na makikita tayo ito. Because dati yung Kristiyano, nalakat tayo makikitut. Human tayo kumarakaran tayo prayer meeting, at dapat yung men's prayer meeting, at dapat yung mothers. Ngayon, kasalamat Kristiyano, kasalamat awan bang mangyari? Because we are weak. In mighty Paul, in Galatians chapter number 5, verse number 6, anyan po na, verse number 9. Sino takin mo yung verse dyan? Galatians chapter 5, verse 9. Yan po na, kasta. We shall reap in due season if we faint not. Iso nga di kakakaral tayo, ka-faithful tayo kakapsat. Di among tayo, faithful tayo na bayagan, haan tayo kakapsat. Ubing tayo pa, faithfulness tayo. I'm just only Christian for 37 years, and that's still young for me. If I'm going to live for how many years? You don't know, but there are Christians who live for 1 decade, 2 decades, 3 decades. And they thought na awat mang mangyari. Nung ada, di ngay, variable na ijay, Galatians chapter 6, verse 9, in due season. Kahit nga sa di blessing tayo ada iti due season.
You see, so nga, if we faint not, kung ano iso nga Christian si charity, hangkay kumaki faint. Hangkay pa nga naka 30 years ang kakaralaki ni Apo Diyos. Hangkay pa nga naka 30 years na simbahan every Sunday. You see, if we faint not, we reap in due season. That is the ultimate meaning of faithfulness. Iti faithfulness kakapsat kat, ada iti, number 1, principle ibibiyag na. His demeanor was formidable. He turned to God in prayer. At niya po na Lord, po na amom nga faithful aking ka. Iso may nga, no, ang dangay kakapsat iti ngay kamayatan, ngay nga mabalintong ilaban kini ang Diyos, umay ti trouble. Kati faithfulness mo. Amen. Ngam no, adakan iti danger that hanggang nga faithful, anya nga ilaban mo kini ang Diyos. Anya nga iti ibagak, anya nga Lord, amumot nga backslider, wala ka na kukulang ito. Kasi amumot nga, no, there must be something. Isumay nga, kung na kanya yung faithfulness, masapol nga aramidan. You know? Iso nga kanan, pwede please kanya dito, iti faithfulness dito sa gagaysa. Not even a family. You are going to do it yourself. And I tell you, there are benefits of faithfulness. Andiyan natin ang benefit, hindi matayan ni Hezekiah. Dahil ito benefit na, in laban natin Diyos. So, Christians, magkikita iba, iti mo ko ng benefit faithfulness kini Apo. There is something that we can debate before the throne of the Almighty God. Because faithfulness is the only thing that we can be able to carry as our, what we call, reason to the brain of the Almighty God. Awanan kakapsat ngay, itingay na mga mabalin tayo ngayon nga maibagaki ni Apo. Nuhaan nga di faithfulness. At di jay, kakapsat iti mo ko ng benefit di faithfulness. If you are faithful to God, no in might the danger, there is something that you can tell ka. Amuyin din ako sa ito basahan tayo pa rin. Basahan tayo nasaya. I-effect na ito Hindi nagkalarag, verse 4, matagos. Una na dito verse 4. And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer. Nagmayat mo ito. So, it may ni Isaiah kastan, ibaga na ko na nga, order your life in your family, for you're about to die. Hindi ko ang pilman mo takos. Napanjiwol ko na ni Hezekiah, nagpray. Tathaan pa'y na nakagawid ni Isaiah, at dapat ni court, pinapusipos mo ni Apo Diyos, insigita. Ang subli kagaya ang Isaiah, tad ko na ni Isaiah siguro, Lord, at dapat nalipatam, managlipat mo tayo ni Apo Diyos. Kuna na, ang ibagam, nga nanggod ko, di kararag na. Manula nga yung steps, di ay trono, ingali di ay lo upper, because of the faithfulness in prayer of the man who is faithful, the great Isaiah was turned back. But ni Isaiah, dapat, anything that your wish is my command, kuna ni Isaiah. Hindi na pangkat nakiktot ni Hezekiah. Why are you turned back? The Lord said that He heard your prayer. Katanya ko na, I'm going to add to you 15 years more to live. Ayo. Isong sapay ko mangyari kanya to dito mo 15 years ka rito. No 80 kon han. Kasi baka plus 15 years 80 ka, kat 90 ka, at dati ka rumang maubing pa eh. Nagsakit pilipan. One, kapan nagsaklot tinanong niya. Napan nagsaklot tanong, hanang abot pagawidanan. He was just 56, ano? Ako pa 60 na di eh. But apay nga biro-biro ko na, apay awan, alaunan. Allah, subli yung upon gayam, nalipatan ng walang daddy, apay niya. Ang kuman, nalipatan ko di dalang agawid. Mani po di dyan, kabantayan dan. Mani po di dyan, mapan lang di kalsada, at hanang nga mo agawid dan. But 56 na lang di dyan. Kadi ka karoon 80. Gusto ko na makaita ako, Lord, agawin ako. Gusto mo talitan. Di sa amin mo tan sa marunong preach. You say, but you see, nagkuha nga dito, it is, kuna na 39 years old, inana ni Apo iti
15 more years to live. Ayun, nagbayad ko sa tingapan. Amen. That, anya kay Morty, how can you understand this one? Why that God would give you 15 years to live more? Because of His faithfulness to God. So ngay nga, bagati ito nabanglo, iti faithful kini Apo Diyos. Amen? God will always hear those who are faithful to God. And one of them is Hezekiah. So kung ito, the benefit faithful kini Apo. Dungguna ti karanag tayo. And of course, number 2, hanlang kapag yung principle, agad na nga kuna na nga, kahit ko man agad para kini Apo Diyos until namataya. Number 2, he maintains his life for God. Maintain na di dyan until the day namataya na. Isumay nga na the faithfulness tayo kakapsat. Maintain na rin tayo. Nung kumagkapoy kan, lagi itong Lord na maintaining your faithfulness. You say, Charity, we are still very young, Charity. Hantay ba nga naka 50 years, 50 years tayo. It means nga, we are still very, very young. So, awang kumain ti Kwan because iti faithfulness kat masapol ko mga anak ko na malagpasan, tasaktin mo na isala ko na kayo. But nung nag-quit siguro, decide ko yung mga nag-quit. But my friend, I fought for 30 years. Why will I quit for 36 years? I will not do that. Nahapon tiga katulad mo talaga ni Putis. You see, and I've been learning all of these people like Hezekiah. And it gave to me a lot of thinking. Because amok madijay faithfulness ko kat adupay ti aramil ito piniapo. Adupay ti dapat may salakan ito lugar. But you look at him, his demeanor was formidable. I always admire him when I thought of him. Because, can you imagine mo na trial na na in northern Israel, Israel is 300% stronger than Judah. But they were taken by the enemy because of their faithfulness to God. In northern cities, katidya na ang ayon ti Palas, ayan na, may-rule na with maybe 5,000 soldiers. But he was still strong before God. What faithfulness that must be a great faithfulness to God. Because iti kami tao kung talaga nga mag-carry ti other na tao. Ladies and gentlemen, do not be carried with the actions of other people. If others quit, why do you quit? What happened to them? You do not know what happened to them. Your life is your life. Right. We should not be affected by people who are not faithful to the Lord. Because it's the faithfulness of an individual. And then on the other side, our look na talaga karami ito talaga other than serving God. Tell me, if you will quit serving the Lord, what life, what meaningful life will we do? Awan mo tayo. Kas natin mo lang unbeliever. Mga trabaho, di kanon tayo, matulog mangan. There's nothing glorious there. But in the ministry of Christ, there is glory. See, di lang to, may panagkararag ka tumat. Isungay nga, kung observara ka, tigat mo naman. Dito ka na, pray. Pray at Lord, teach me to pray. Tapos yung kalakay ko na, but I'm not a master of prayer. But the more, my friend, I look at myself as a miserable man without power, without God. I am challenged to do that. Sabay ko mata kasi timang mayari kanya Kristiyano. Are you expert in prayer? Not yet. So why don't you expert yourself in prayer? Why will you let yourself live in a menial Christian life? What you can do more than that? Apay nga hamong asikasuan ng Christian life mo. If you know that you're already below the level of Christian faithfulness, why don't you move yourself up? You see, you need to move yourself up. Amen. You need to excel as a Christian. Because that is your life. You see, we need to excel our Christian life, and that's what I'm looking at Hezekiah. I look at the kingdom, it was already destroyed. Only 30% of the kingdom was standing. But he trusted in God. Sa pangalan na tayo nagpaiso, tapos lang ngilaw na iti kalaban na 180,000 soldiers. They were scattered all around Jerusalem. Dead. See, gapo di faithfulness na rin yung tao.
So, di nga, panang, di tinakita dito na faithfulness ko, di panang maintain at faithfulness ko, this is the crook of faith. The crook of faith lies when Hezekiah was already 30% powerful, but he was still standing. You know, kat DJ tinagkita ka, itimaw ko ng faithfulness. Iti faithfulness, kat uray na iti among pastor sa tatag, kita kat, lagi mo pastor, apan na ti politics, apan na ti business. Will I sway my principles because of this events that has happened in this last days? I'm not going to do that. You see, because I'll stand and fall before my master. And so you are, charity. You see, one day, we are not anymore together in the church. When you stand before God, Quran the Bible, and all of us will stand before God ourselves. Hands down tayo masagagaysa nga kwan, name by name. Kahit po kumano church by church, aglumo, dilikod yun. Mamhaamot, tumakdang tayo sa nguwan nga sa Kristo sa gagaysa. That's what we shall do. So may nga that the faithfulness is something that we need to maintain. At ni Hezekiah na maintain na diyan. His demeanor was formidable. How can we become formidable believers? By becoming a master of prayer. Because di kami prayer nga rito dito di mangkuangan kanya tayo mang shield kanya tayo di amin na attack kalaban. Because I tell you, kita nyo pa rin, nung malismis tayo. Am I with you? No, you are by yourself. Are you with the believers? No. Each of us are on our houses. No one can shield you. But the only thing that can shield you is your faithfulness in prayer to God. You know, di pa nagkaraan you. Panagkaraan you the church. That's what we can, and that's what we can see from Hezekiah. His faithfulness. He was formidable. You see, his person was very strong that the devil is afraid of him. Because he knew that a believer will, every time, every day of his life, he will kneel on his knees and talk to God. His personality was formidable. Katay ito iti maysa ang makadwa na yung lesson iti faithfulness ni Hezekiah. And last of all, his days was foretold. Anya dito kung natin, his death was foretold. At nagkararag na adanti 15 years. So dito yan. His days was foretold. Anya diyan ngay, no, basbasahan dito yung kapsat, isungay natin biblical interpretation ng kastoy. We will not interpret the entirety of a scripture. We are going to interpret it topic by topic. Nung makita dito ni chapter 20, iti 1 Kings, awan nga itinaim na ibaga nga negative ni Hezekiah. Let's read it. Nung makita yun. Verse 12, ina na pababa. At that time, Berodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters in a present unto Hezekiah. And he had heard that Hezekiah had been sick. And Hezekiah hearkened unto them and showed them all the house of his precious things, the silver and the gold, the spices and the precious ointment, in all the house of his armor, in all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed him not. Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah and said unto him, What said these men? From whence they came? Hezekiah said, They came from a far country in Babylon. And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in mine house they have seen. There is nothing among my treasures that I have not showed them. Number 16. And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried unto Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. So, nung makita ni Jay, awan tinay ka din imbaga ni Isaiah kini Hezekiah. Ludi ka informed na di Jay mangyari to the future. Why is it? Because of the faithfulness of Hezekiah. So, anya riti foretelling na riti, dua riti foretelling number 1. He is telling Hezekiah
nga iti lifetime na kathaan nga maabak ti gubat. So positive di jay. Dito first na foretelling nga ito, nga haan nga maabak ti gubat isuna, agdan isuna, at peace. Number 2 nga foretelling in pagana, umay to ti Babylon, alaan lang to di jay, pinabaknang na, pati nagi anak da, tat pagbalinda nga yunok. Apa yung nga mangyari na ito? Not because of him, because he was faithful, but because of his forefathers. Because after David came in, the unfaithfulness da, inkandan ni Apo Diyos ti pagbanagan da. Isungay nga rin foretelling in pagkakasta ni Isaiah kanya na, it was because of the sins of his unfaithful forefathers. Tikait na sa undi jay, kastoy ti mangyari ito, iti takapsat kingdom ti Judah. But positive ito because ito yung kalini, baga nga foretelling dito yan. Kuna na, basta niya nga verse 9 tayo, 17 ba? Kuna to 17. Behold, the days come that all that is in thine house, and thy which thy fathers have laid upon, shall be carried to Babylon, and nothing shall be left. And thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall be taken away, and they shall be eunuchs in the palace of Babylon. Makita mo nga, kina-faithful ni Hezekiah, at nga kahit niya Apo Diyos nga makasaktat, ito na. Inbaga na nga makangkert, ti Babylon, kabuti basol dang. Nung inbaga na natin nga di anak mo, agbalin na nga eunuch, kahit nga so, agbalin na nga princess, ijay Babylon. Kat nangyari na ito eh. Because itinapan na di Babylon, na ada ni Daniel. Kat ni Daniel, kat isunat kalaingan. Kat eunuch na ito na, ijay Babylon Empire. So, the foretelling, katuwa ni Jay. Number 1, enjoy na tibyan na the 15 years in success, in peace. And number 2, di apo na, they will become eunuchs in Babylon. Kat nangyari kada, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Nangyari na ito. So, na ito, tikait na kaso na ito in his days was foretold. So, makita yun ba yung blessed the faithfulness na kausa? Grabe yung faithfulness. Di blessed the faithfulness. Na i-foretell na, di pakataya na, di nagsangit kina-Apo Diyos ka. Pas lang spoil, iso na nga. Sige, bagang tagtal na, nagkangsangit na, ikak 15 years. And then, iso nga, i-message ito i-message ito number 3, his days was foretold, is lived according to the given life for God. Anya nga tinapasamak dito the 15 years kay ad natin biyag ni Hezekiah, kat nagbiag ni Hezekiah, kanang dayaw kini Apo Diyos. Alright, so tilas kami sa yung tangag sapak at kastoy. Hante man nga ipakay di Bible nga naadan to 15 years. Ngam dahil ito ni biyag dito tangag sapa. At may sana ito yung blessing kini Apo Diyos. Maanag yung ba, kakapsat ka rin ito, aldaw, ito tangan, salunan tayo, ada pamilya tayo, hantay man nga baknang, you are still happy because you are making children. It's a life that God gave you to live. Kung ma-acknowledge na ito, ito nga panagbiag, ito niya ako kanya ito biligan. How will you spend that 15 years? I'm not telling you that we live for 15 years. Nung ni Hezekiah dito, ito na you shall live for 15 years. Kat ang yung history ni Hezekiah ni 15 years, he was faithful for that 15 years. Inatamad nga agsapa. Sapay ko matamaanag tayo maratibiyag yung tagsapak internet ni Apo Diyos. Iso ano nga gastuso may tanagbiag ng internet ni Apo Kinka is what matters before God. Kat kunak manan, anyang ay tikasta tayo nga mag-awat itiretoy. DJ title tayo. From now on until we die, we must master faithfulness. Anya mo nang kakapsat, iti faithfulness. Di faithfulness ang mula tayo agsasagana ko sakbay nga matay ka. But faithful ako every day. Isungahan tayo uray niya, nagito tutulong nga nagito nga mang salsali kanya tayo nga kuhan. Payungan nyo, kaputian nyo. Ang nung rumar ka dyan, balay mo katipana kan gayam na igay-gay na kita.
medyo DJ ati medyo narigat si pastor manunga gayang gayang na. Ngano tulo na ang manulang mo ti 180 nga payong nga igataang tinakol nga payong hindi am I right? Manulang mo ti kaputi. Kasi during the time si kaya talagang literal na landok ka maipana. Ano gayang? Nung dati ako tudo, pagtitudo of blessing. Nakaroon siya enita, nakalabak ang nga bado may nalabak kami na ko'y tudo. Nakaiba maragsakan. So hati ko man yung maasali at itutulo lang ang tapos itulo. Kunang ni Kwa, di man eh. Lahat kayo dyan sa Baguio, maong kayo, napunta sa permitting. Eh wala, kultura yan eh. Malamig eh sa Baguio. Kung na pa kanyo Manila, agmabaong kang permitting, hanggang mabalin. Kasi napurti din. Eh kakaroon na pa kanyo na pastor dyan. Talagang sumulok nila miss. Nung ditibag yung kumahang kayo kung mga dapat naka-skirt ko na panjay first permitting. Hanga na lang min. Nung di sayangan, okay, am I right? We must be faithful to God. We must be faithful to God. So nakita yung ba, kakapatid, iti benefits, iti faithful? Amen. Matindi kakapatid. I love this chapter in my life. And as a preacher, I have not yet mind this text in its entirety because kurang ti 1 week na pangadalan. But I enjoyed this subject for me. Have you enjoyed listening? Yes. Dahil ito benefits faithfulness. So ngayon nga, hantayo ko mga i-downplay ti faithfulness Christians. Amen? And then, duwa lang ti invitation ko at sa pa. Number 1, ang kayo i-downplay ti kalaban. Because he is stronger than you. I tell you that. At ika-starter lang may namang saralot, ikalaban, prayer, kunak man kanyayo. We can be able to win by always putting our knees, you know what, wherever we are, especially in the church. Masapol nga amo tayo, nga talaga kay kararar. Number 2, DJ, kung natin nga maintaining the faithfulness, masapol nga principles within. DJ lang tibang maintain the faithfulness. At ako mga iti prinsipyo within. Ng ora niya mangyari, you are faithful to God. Kasi no awan kayo iti prinsipyo, iti within mo. Case-to-case basis, timang determine ti panagsalimit ni Apo. Ultimo whether ka papiktarnan because there is no principle within. Ang kayo bang anak, kita ti principles within? Nag-testimony mo isang angel, kung na nagrigat ti subject ni. Isungot ti ka-stop, tapos maka-stop ya. Isaw-saw po, ti sakak, ti nalamis, na ganun, kung na. Isungot nag-graduate ak. Ti problema, nagkamali. Kapay ngayon, because hanga na pan ti medication, hanga na pan ti medical research. Nadiji parang isaw-saw-saw na ti saka na, nagrayuma. Isungot nalpas man ti engineer ng hantang makakalay di bilinta, mag-trayuma na. There are a lot of ways, but I'm telling you, a principle within is something within the heart that will make you graduate to what you dream to become. Kasi di mo tang si Kristiyano. Ikait mo ibagay dyan, iti faithfulness na kumakat, magapu ijay, principles within. Tapahan tayo ngayon na malitiktaan iti nature. Hantay malitiktaan iti weakness ti flesh, ang kumakasday. There must be principles within that I'm going to be faithful. Ayamat na mangyari. Kasday at dating ni Hezekiah. So I'm going to preach more about him. Nungupang tayo tinid ng mga chapter. Tatangsa pa, dahil ito palang tinaaral kayo. So mag-pray tayo man because I think all of us are Christians here. No, at dapat dito na sigurado sa lang ko na just come to Christ. That's all what you need to do. Kapag tangsa pa, na dulot tayo the faithfulness ni Hezekiah, i-prayer tayo kastoy. Do you want to be really faithful to God? If you are serious with that, then tell Him that you are going to live as faithful as you can be. Shall we pray?